Before we proceed sa atin pong topic this Sunday, let us first have a recap para bigyang diin po yung mahalagang katotohanan na na-discuss noong mga nakaraang linggo. Sa unang linggo po ay inugat po natin ang pinagmulan ng salitang iglesia. Na ano nga po yon? Iglesia, na basically ay tumutukoy sa mga nagkakatipon o nagsama-samang mga tao. Sa madaling salita po, church is not an organization or an institution, but God's gathered people. Ito po ay kalipunan ng mga mananampalataya na nakaranas ng pagmamahal ni Kristo at sinusubukang iparanas, ipadama, i-extend ang pagmamahal na yon sa isa't isa. Idinagdag po tayo ng banal na Espiritu sa iglesia the moment po na sampalatayahan natin si Jesus. Siyempre kasama po ang tunay na pagsisisi at ang pagsunod sa utos ni Kristo na magpabautismo sa tubig gaya po ng ipinaliwanag noong nakaraang linggo. Ngayong araw po ay sama-sama nating sasagutin ang isang malaking katanungan. Kailangan ba talaga nating magsama-sama? Pakisabi nga po sa katabi, kailangan ba talaga nating magsama-sama? Alam niyo po, napaka-controversial ng tanong na ito, especially po pagkatapos ng pandemya, na ang marami po sa atin ay nasanay ng nasa kanya-kanyang mga tahanan. Napaka-convenient nga naman po, kung di ka naaalis ng bahay, dahil may cellphone nga naman na pwede kang mag-online worship. Di mo na kailangan mag-intindi, hindi mo na kailangan bumiyahe. At aminin man natin o hindi, yung iba sa atin ay hindi na naliligo, di na nagbibihis, hindi na gumigising ng maaga. Dahil one click nga lang naman ay may access na tayo sa pagsamba. Yung iba pa nga, nagiging multitasker, lumalabas yung mga talent sa pagmumultitask. Habang nag-worship, nagalaba, nagahugas ng pinggan, nagaluto. Lumabas ang mga kaloob ng mga Kristiyano. Habang nakikinig ng preaching, ganun yung ginagawa natin. Naranasan natin yan at nagsettle po tayo sa ganung setup, dala ng pangangailangan. Dala ng pangangailangan. Pero ngayon po na back to normal na tayo, may mga nagtatanong pa rin, o baka nakapapatanong kayo, kailangan pa ba talaga nating magsama-sama? Ang sagot po sa tanong na yan ay isang malaking yes. Pero syempre po may follow-up question, bakit? Bakit natin kailangang magsama-sama? At yan po ang ating pag-uusapan, sasagutin natin ang katanungang, bakit kailangan nating magsama-sama? Unang dahilan po, dahil mas malakas tayo kung tayo ay sama-sama. We are better together. Makibukas po kayo sa Acts 2, 42 to 46. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Babasahin din po natin sa Tagalog. Verse 42, sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol, sa pakikipag-isa, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Nagkaroon ng takot sa bawat kaluluwa at maraming mga kamanghamanghang gawa at mga tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at nagbabahaginan sa lahat ng mga bagay. Ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at mga tinatangkilik at ipinamahagi sa mga sinumang nangangailangan. Sila ay matatag na nagpatuloy sa templo, araw-araw na nagkakaisa. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Kung napapansin po natin, napakaganda ng kanilang samahan. Tama po? Devoted talaga sila sa mga aral, sa fellowship at sa prayer ng magkakasama. Ganun po ang itsura at disenyo ng unang iglesia noon. At kung ikukumpara po sa panahon natin, para bang it's too good to be true. Parang sobrang ganda niya, sobrang kamangha-mangha siya, na parang ang layong mangyari sa panahon natin ngayon. Kung ikukumpara po sa atin, parang
medyo malayo pa tayo sa ganoong klase ng devotion sa pagsasama-sama. Pero originally, sa totoo lang, originally po, hindi naman talaga sila ganoon. Sa kung paanong wala rin naman po tayong pakialam sa isa't isa nung hindi pa tayo bahagi ng iglesia. May kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong ginagawa, may kanya-kanya tayong agenda. At para mas ma-appreciate po natin ito, kailangan maunawaan po muna natin yung konteksto o yung backdrop ng story. Kumbaga sa teleserye po, para mas maunawaan natin yung pinapanood natin, kailangan napanood din natin yung mga previous episodes or chapters ng ating pinapanood. Sa chapter 1 po ng mga gawa, balik tayo or talon tayo sa chapter 1 since chapter 2 po yung ating binabasa. Nagsimula po sa eksena na muling nabuhay si Jesus ang chapter 1. Siyempre, yung mga alagad po ni Jesus ay kagagaling pa lamang sa pagdadalamhati, sa pagkalito, sa kawalan ng pag-asa at samusaring pakiramdam. Dahil inasahan po nila na si Jesus ang muling magtatayo ng kaharian mula sa pagkaalipin sa mga Romano. Pero nasaksihan nila kung paano siya pinahirapan at namatay sa krus. Can you imagine that? Na yung taong inaasahan mo na magsasagawa ng isang bagay na pinakananais mo ay biglang nawala. At nasaksihan mo pa kung paano siyang dustahin at pahirapan sa krus. Hindi kaya sobrang devastated ang pakiramdam ng mga alagad noong namatay si Jesus? Kagagaling pa lang nila doon, litong-lito sila, nagdadalamhati sila, at nawalan na sila ng pag-asa. Noong panahon na yun, di ba nangalat sila at nagkanya-kanya? Marami sa kanila ang bumalik na lang sa dating pamumuhay, ng isdaan na lang ulit, lumayo na lang ulit. Marami ang nagtago at bumalik na lang sa dating buhay. Kaya, nang muling nabuhay si Jesus, grabe panigurado ang kanilang kagalakan at pagdiriwang. Sobrang taas ng kanilang pag-asa at kasiyahan kasi ito na yon. Akala natin wala na, akala natin tapos na. Pero ayan si Jesus, muling bumalik para isakatuparan ng kanyang pangako. Ito na yon, this is it. Ang problema, limitado ang kaharian na nasa isip nila. Siguro ang ina-expect lang nila ay kaharian doon sa Israel na muling ma-restore yung glory days, gaya nung panahon ni Haring David o Haring Solomon. Di ba? Sobrang yaman ng bayan ng Diyos ng mga panahon ni Israel, ni Solomon at ni David. Na halos yung ginto, yung pilak ay napaka-common, ang ordinary. Siguro yun yung nasa isip nila. Kaya nga, makailang ulit po si Jesus na nagturo at sinabi sa kanila na ang kaharian na tinutukoy niya ay mas malawak at sumasaklaw sa buong sangnilikha. Ngayon po, sa mga sumunod na tagpo sa chapter 1, ay ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Okay, imagine, namatay si Jesus, nalungkot yung mga tao, nawalan sila ng pag-asa, tapos nabuhay ulit si Jesus. Ang high nila, sobrang high ng kanilang pag-asa, tuwang-tuwa sila. Tapos, bago matapos ang chapter 1, umakyat si Jesus sa langit. Imagine ulit natin kung gaano na-depress ang marami sa mga tagasunod ni Kristo dahil sa roller coaster na mga kaganapang ito. From excitement na muling nabuhay si Jesus, to confusion o pagkalito nang sabihin ni Jesus na hindi pa ito ang panahon. At pagkatapos ay umakyat sa langit si Jesus at naiwan lamang sa kanila ang isang dakilang utos na abutin ang buong mundo. Pagkatapos nito, for sure, marami sa mga alagad at tagasunod ang maaaring nalilito, nagtataka, nagtatanong, natatakot. Iba-iba sila nang naiisip at nararamdaman, but they chose to stay together. Pinili nilang manatiling magkakasama. At ito ay intentional. Sa halip po na magkakanya-kanya, pinili nilang magsama-sama. At ganoon din po sa ating buhay bilang mga Kristiyano sa henerasyong ito. Marami pong uncertainties, marami ang hindi sigurado, maraming difficulties, pero maaari tayong kumuha ng lakas sa isa't isa. May kanya-kanya po tayong mga tanong, ang dami-dami nating unspoken thoughts. May kanya-kanya tayong iniisip, may kanya-kanya tayong battles na araw-araw nilalabanan. Pero you don't have to live life by yourself. Hindi mo kailangan mag-isa. Hindi ka na dapat nag-iisa. Hindi mo kailangan suluhin lahat kahit feeling mo kasing lakas mo si Darna o si Superman. Because God wants you to journey with people. Sa pasimula pa lamang po ay sinabi na ng Diyos na hindi mabuti sa tao ang mag-isa. Tandaan niyo po?
Kaya nga sinadya ng Diyos na mula kay Adan ay nilikha pa niya si Eva. Dahil alam ng Diyos na hindi makakabuting mag-isa ka. Kaya sinadya niyang ilagay ka sa isang iglesia na makakasama mo sa pagtupad ng mga layunin niya. Hindi mabuting mag-isa ka. Sabi po sa mga Ngaral 4, 9 to 10. Mga Ngaral 4, 9 to 10. Sabi po, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kailangan po natin ng isa't isa, mga kapatid. We are better together. Mas malakas po tayo kapag tayo ay magkakasama. Parang isang walis tingting. Na pagdami ay pagtibay. Yung isang tingting pag binali natin, putol agad. Pero pag yan ay madami, kahit anong pilit natin na baliin, hindi agad mababali. And mas marami yung kanyang magagawa. Para ring mga sinulid na pagdami ay pagtibay. Yung isang sinulid po, pag hinigit natin, putol agad. Pero kung madami yan, hindi agad natin yun mapuputol. Unless gamitan talaga natin ng gunting. Alam niyo po, napakadali para sa kaaway na sirain tayo sa pamamagitan ng pagkakanya-kanya at pagkakabahabahagi o yung division. Gagamitin lamang po niya yung ating mga pagkakaiba-iba, yung mga preferences natin, pagkakaiba-iba sa ugali natin, yung pagkakaiba-iba natin sa political views, di ba? Especially during the election, iba-iba tayo ng manok at ginagamit yun ng kaaway para tayo ay pagsabu-sabungin, para tayo pag-awa-awayin. Ginagamit niya yung pagkakaiba-iba sa mga preferences, sa pag-uugali, sa political views. Para Para paghiwalayin tayo, para tamarin na tayong dumalo. At ang masakla pa, pwede pang magtulak sa atin na umalis, lumipat ng church, o matisod sa pananampalataya. Ang dami po nating pwedeng maging dahilan para i-isolate ang sarili natin. Napakadaling humanap ng hindi natin magugustuhan sa church. Yung mapuna lang natin, parang may mali sa ginagawa nila. Parang hindi ko gusto kung paano nila ginagawa itong bagay na ito. Napakadaling humanap ng hindi natin magugustuhan. Pero naisip niyo ba, mga kapatid, na kahit ang unang iglesia nga naman, yung binasa po natin na teksto, kahit sila din naman, iba-iba rin sila ng pagkatao. Iba-iba rin sila ng ugali for sure. Pero naging posible pa rin ang samahan na meron sila sa binasa nating talata. Yung samahan na sinabi natin kaninang kahanga-hanga. Yung samahan na sinabi natin parang it's too good to be true. Iba-iba rin sila. Ang iba po sa kanila ay matatapang na tao. Yung mga revolutionary, yung mga palaban. Meron sa kanilang mga tahimik lang. Meron ding mga professional. Meron ding mga hindi nakapag-aral, gaya ng mga mangingisda. May mga matatakutin. Meron ding madaling magduda. May mga mahinahon. Meron ding bida-bida. Pero they stayed together. Ganun naman po sadya, di ba, mga kapatid? Dito na lang po sa CLJC. Imagine po natin kung gaano nakaraming awayan, kiskisan, giitan ang nangyari sa loob ng ating 27 years. At namamangha na lamang po tayo sa kung gaano kalaki ang biyaya ng Panginoon na sa kabila ng mga alitan at kiskisan na yan ay nandito pa rin tayo. Nandito pa rin tayo sa kabila ng ating mga imperfections. At tatapusin ko po ang ating unang punto sa pag-iiwan ng isang quotation na nagsasabing, the most solid community is born when people stay together despite the diversity and differences. Ang pinakamatatag at solidong komunidad daw po ay nabubuo or isinisilang kapag ang mga taong sa kabila ng pagkakaiba-iba ay nananatiling magkakasama. Marami nang naging kiskisan at hindi pagkakasundo sa loob ng church, pero we chose to stay and that made us stronger. We are better together. Pangalawang punto po, bakit kailangan nating magsama-sama? Pangalawa, dahil binabago tayo sa pamamagitan ng pagsasama-sama. We are individually and corporately empowered. Nang iniwan po ni Jesus ang mga alagad physically para umakyat sa langit, they have all the reason not to stay. Pwede na silang umalis, pwede na silang magkanya-kanya. Pero sa pagsisimula po ng chapter 2 ng mga gawa ay ganito ang sabi.
Sa verse 1 po ng chapter 2, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostas. Ano daw po ang ginagawa nila? Nagkakatipon. Sino? Silang lahat. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Sa English po ang salin ay, everyone present was filled with the Holy Spirit. Sa pagsasama-sama po natin, or sa pagsasama-sama nila, ay napuspos sila ng banal na Espiritu. At naniniwala po kung iyon ang dahilan. Kaya patuloy silang nagsama-sama, hindi lamang initially, kundi kahit sa mga sumunod pang kabanata. Hindi parang tuyong kugo na sa una lang sisiklab at pagkatapos ay wala na. May ginagawa po ang banal na Espiritu sa ating mga puso para magnasa tayong magtipon-tipon sa kabila ng lahat ng dahilan para huwag na lang. Yung tipong nakakatamad, huwag na lang, pero pupunta ka pa rin kasi there's something in you na kailangan mong pumunta. Kahit ang layo-layo mo, mula ka pa sa kabilang bayan, there's something in you na kailangan mong pumunta. And that's the power of the Holy Spirit. Ginagawa pong posible ng banal na Espiritu na manatili tayo sa isa't isa. At sa lahat po ng kwento sa Biblia, sa lahat ng account sa Biblia, every time na gumagawa ang banal na Espiritu, isinisilang ang isang komunidad. Isang kakaibang komunidad na nagpapakita ng kakaiba at kamanghamanghang mga pamamaraan o social patterns. Halimbawa po sa verse 46 ng chapter 2. Ang sabi doon, sila ay matatag na nagpatuloy sa templo, araw-araw na nagkakaisa. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumatanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Hindi po ba? Hindi naman normal yung ganong sitwasyon. Hindi normal na gawain yun. Kahit ngayon nga, di ba ang normal po ay uunahin mo yung sarili mo, uunahin natin yung mga pangangailangan natin. Pero because of the Holy Spirit na kumilos doon sa komunidad na yun, sila ay nagpakita ng isang special at kakaibang social pattern na nag-stand out mula sa lahat. Binabago, pinupuspos at ini-empower po tayo ng banal na Espiritu individually at corporately, enabling us to stand out as a community. Imagine po natin, kung ang early believers, yung mga naunang alagad, ay umalis at hindi sila nagsama-sama noon. Nainip sila, napagod sila, nadala ng pag-uusig at pagkakaiba-iba. Di ba marami po sanang mga dakilang kaganapan ang hindi sana nila naranasan at nasaksihan. At ganun din naman po tayo, mga kapatid. Imagine kung magkakanya-kanya tayo ngayon. Hindi po kaya pinagkakaita natin ang ating sarili na maranasan ang mga dakilang bagay na inihahanda ng Diyos para sa atin at para sa iglesia. It's heartbreaking. It's truly heartbreaking. Pero minsan po ang dali para sa atin na i-cut off sa buhay natin yung mga tao. Konting alitan lang, okay, X ka na, tanggal ka na sa buhay ko, unfriend na kita, block ka na. Ang dali sa ating lumayo sa church bilang solution daw when something went wrong. Pero ang totoo, if you choose to leave or isolate yourself, you are doing yourself a big disfavor. Inaalisan mo ng pabor yung sarili mo. Dahil baka mamiss mo yung mga extraordinary or yung mga miraculous na makapagpapabago sa atin individually and corporately. At sa atin pong mga sitwasyon. Baka mamiss natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu na mag-empower po sa atin para magawa natin yung mga bagay na tila ba imposible. Nabanggit ko po kanina na marami nang naging issue sa church. At nakakalungkot, pero dahil doon ay may ilan na sa ating mga kapatid ang lumihis ng landas, lumayo sa pananampalataya. At dahil po doon, hindi na nila nasaksihan yung mga dakilang bagay na pinangyari ng Diyos na wari bang imposible noon nung nandito pa sila. Hindi na nila inaabot na mula sa mga bahay kubo ay meron na tayong naglalakihang mga bahay pagsamba or panambahan. Hindi na po nila inabot yung pagdating ng mga bagong pastor at manggagawa na dati ay wala pa, na dati ay inapag-pray pa lang. Hindi na rin nila nakita ang mga bagong buhay na idinagdag ng Diyos.
Hindi na nila narinig ang mga dakilang patotoo at kwento ng mga binagong buhay. Ang mga answered prayers at marami pang dakilang bagay na dala ng banal na Espiritu. Huwag po agad tayong aalis, mga kapatid. Marami pang mga dakila at kamanghamanghang bagay ang gagawin ng Diyos sa ating iglesia. Amen? Parang mahina po, no? Amen? Aabot pa po tayo ng maraming kaluluwa. Magtatayo pa tayo ng mga iglesia. Tatawid sa ibang mga pulo. Lalabas sa ating bansa at magiging kabahagi sa pag-abot ng buong mundo. Loobin nawa ng Panginoon. Ano po? Hindi po natin alam kung kailan yon. Tayo po ay nagaplano, nagapray. Pero ang totoo, hindi naman talaga natin alam kung kailan apangyarihin ng Diyos ang mga bagay na yon. Pero sa gitna po ng ating pagsasama-sama, sa gitna ng ating pagsasama-sama, gaya po ng sabi sa verse 2, walang ano-ano'y, may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Let us stick together. At sa atin pong pagtitipon-tipon ay baka maranasan din natin yung sinabi sa talata na walang ano-ano'y na naranasan po ng mga unang Kristiyano. Mga dakilang bagay na beyond sa kaya nating isipin at gawin. At mga bagay po na tanging banal na Espiritu lamang ang makagagawa. Gusto ko rin pong bigyang punto ito. Isa pa pong bagay, more than the miracles by the Spirit, more than dun sa pagpapagaling sa mga may sakit, pagsasalita ng iba't ibang wika, though maganda po yun at gusto rin nating maranasan yun. Pero maituturing din pong extraordinary ang mga bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ano nga po yun? Nasa Galatia 5:22-23, the fruits of the Spirit, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Paano mo malalaman, kapatid, kung nag-grow ka sa bungang yon kung mag-isa ka lang? Tama? Paano mo malalaman kung nag-grow ka na sa fruits of the Spirit na love, joy, peace, kung mag-isa ka lang? Matitest po yung patience at love natin kapag surrounded tayo ng iba't ibang uri ng tao. Paano mo masasabing loving ka kung hindi ka pa na-expose sa mga difficult people or yung mga taong mahirap mahalin? Makakaya mo pa rin kayang mahalin yung isang taong nasaktan ka ng sobra o yung na-offend ka sa loob ng church? Paano mo malalaman kung matyaga ka na, kung di matitest yung patience mo sa iba't ibang uri ng kapatid na mahirap unawain? Kapag natuto kang magmahal ng mahirap mahalin, o nagiging gentle ka pa rin kahit nakakainis na yung sitwasyon, hindi po ba extraordinary yun? Extraordinary yun kasi ang normal sa mundo, ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Galit ka sa akin, galit din ako sa'yo. Ginawan mo ako ng masama, hindi kita patatawarin hanggang makaganti ako. That's the normal sa mundo. Pero sa loob ng iglesia, sa ating pagsasama-sama, nasasaksihan natin yung mga extraordinary na bagay. Hindi lamang po yung pagpapagaling ng may sakit, pagsasalita sa iba't ibang wika, mga kababalaghan, pero yung bunga ng banal na Espiritu na nagde-develop sa ating mga buhay. At hindi po yun normal sa mundong meron tayo. Babaguhin ka ng araw-araw o linggo-linggong encounter sa mga taong inilalagay ng Diyos sa cell group mo, sa mga leader mo, sa church na kinabibilangan mo. Gusto po nating maranasan yung mga dakilang bagay na gagawin pa ng Diyos sa atin, sa church natin corporately. Pero sa pagsasama-sama po natin, may ginagawa rin ang banal na Espiritu sa mga puso at pagkatao natin. We are evolving and we are empowered. Sabi po sa aklat na balik tayo sa church, naiimpluwensyahan tayo ng ating environment. Nababago ang ating mga paniniwala at prinsipyo sa loob ng church at nagiging kawangis tayo ng mga bagay sa paligid natin. You become what you allow to surround you. Nagiging kawangis daw po tayo ng mga bagay sa ating paligid. Kaya kung tayo po ay magsasama-sama, ang iaalaw nating mag-surround sa atin ay yung mga taong malapit sa Diyos. Hindi ba magiging kawangis din tayo ng isang larawan na nais ng Diyos para sa ating buhay?
Ang pagbalik po sa kahulugan at totoong diwa ng church ay isa rin pong paanyaya na payagan po natin ang iglesia na baguhin at hubugin tayo corporately at individually sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, samantalang tayo'y nagsasama-sama ng may kagalakan at pag-ibig sa isa't isa. Pangatlong punto po. Bakit kailangan nating magsama-sama? Dahil kinatawan tayo ng kalangitan dito sa lupa. We are the heavens embassy. Ngayon nyo lang po ba narinig yun? We are the heavens embassy. Kung matatandaan nyo po, hindi ko tanda specifically kung anong month last year, pero isa po sa mga mensahe ay nagsabi na tayong mga Kristiyano daw ang ambassador or representative ni Jesus dito sa lupa. Tandaan nyo po? Na ikaw, ako, bawat isa sa atin, bawat Kristiyano, tayo yung representative ni Jesus dito sa lupa. Tayo yung ambassador. Kung gayon, ang pinakamagandang pagsasalarawan po sa iglesia ay ang embassy, kung saan naroon ang ambassador. Tama po? Kung tayo ang ambassador ni Jesus na nasa langit, tayo ay makikita madalas sa embassy ng langit dito sa lupa. At saan yon? Sa church. Hindi po ba? Tayo po ay mga alien o foreigner dito sa lupa. Hindi tayo taga rito. Dahil ang totoo ay citizen tayo ng langit. Kaya the best place to stay ay sa imbahada natin, sa iglesia. And again, hindi po ito tumutukoy sa infrastructure o sa gusali, kundi tayo po bilang nagsasama-samang mananampalataya. Ang mga church ay mga embassy ng langit dito sa lupa. Pero ano ba yung embassy? Para sa mga hindi po masyadong familiar dito, ang sabi sa Google, ito po ay isang pangkat ng mga tao o mamamayan mula sa isang estado na ipinadala sa ibang estado upang maging kinatawan ng estadong nagpadala sa kanya. Ito rin ang pangunahing representasyon ng isang bansa sa ibang bansa na nagtatatag ng relasyon sa bansang iyon. At ipinaliwanag po ito ng aklat na balik tayo sa church ng ganito. Ang sabi, kapag pumasok ka sa isang embassy, maririnig mo ang salita ng bansang kinakatawan nila. Sa nagtatrabaho doon, makikita mo ang kanilang kultura. Sa madaling salita, kung tayo po ang embassy ng langit, ano dapat ang makita? Ano dapat ang maramdaman? Ano dapat ang marinig ng mga pumapasok sa ating pagtitipon? Hindi ba kung ano po ang bansa na ating ina-represent? Makikita nila ang mga pamamaraang makalangit. Ano ang mga mamamayan ng langit? Maririnig po nila ang mga usapang makalangit. Mararamdaman ang presensya ng langit. Nakikita po ng mga tao ang hiwaga at kapangyarihan na mayroon sa langit sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama. Kahit buhay pa po tayo ay may experience natin what it feels like to be in heaven kapag niyakap natin ang iglesia bilang imbahada nito. Na every time we are gathered, mararanasan po natin ang langit dito sa lupa. May nangyayari po na extraordinary every time we come together. Tama po? May nangyayari na extraordinary. At may part po tayo. Hindi lamang tayo magsasama-sama para magpalipas ng oras. Sa halip, ginagawa po natin ang mga bagay na nagpapakilala sa atin bilang imbahada ng langit. Ang mga kamanghamanghang bagay ay gawang lahat ng Holy Spirit, pero hindi po ibig sabihin nun ay wala na tayong gagawin. May part po tayo. May gagampanan tayo. Sabi po sa Acts 2, verse 42, Acts 2 verse 42, all the believers, sino daw? Lahat ng mananampalataya. Hindi lang mga leader, hindi lang mga apostol, kundi all the believers. Lahat ng mananampalataya ay devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. We have to devote ourselves to these things. Ano yun? Teaching, fellowship, sharing meals, communion, and prayer. We have to devote ourselves. That's our part. Ano po? Those are extraordinary things. Hindi yun ordinaryo sa sanlibutan. At sa pagsasama-sama po natin, dapat ay lumalago tayo sa karunungan. Natututo tayo sa mga makalangit na katotohanan, sa halip ng mga makamundong bagay o usapan. Kapag lumalabas po ba tayo para mag-fellowship o gathering, dapat nakikita po ng mga tao na tayo ay mga tagalangit. Hindi tayo turista lang, embassy tayo ng langit.
We represent something that is bigger than ourselves, and we are part of something bigger than this world. Kapag kumakain po ba tayo sa mga restaurants, do we still pray? Kapag nagkakatipon tayo outside church, especially young people, komportable pa ba nating napapag-usapan ang mga bagay na ukol sa langit? O baka mas komportable tayo sa usapang mobile games, mga trending na issues gaya ng yo-yo-yo-yo, o kaya yung 299 engagement ring. Don't get me wrong. Wala naman pong masama doon sa mga bagay na yon. Ang point ko po, more than those things, higit pa sa mga bagay na yon, ang pinakamahalaga po ay kung sino tayo bilang bahagi ng embassy ng langit. Kaya nga po, isa sa hindi pwedeng mawala sa church ay yung breaking of the bread o yung Lord's Supper. Dahil ipinapaalala po noon kung sino tayo kay Kristo. Inaalala po natin siya, ang kanyang ginawa, ang kanyang halimbawa, ang kanyang utos at misyon. Kasi para lubusan po tayong makabalik sa orihinal na esensya at disenyo ng church, kailangan din po nating bumalik palagi sa founder nito. At yon ay si Jesus. Bakit po mahalaga ang mga bagay na ito sa ating pagsasama-sama? Pwede namang basta magsama-sama tayo, okay na yon. Sama-sama daw ang usapan, edi tara, fellowship tayo. Pero bakit po mahalaga na gawin natin yung part natin? Bakit kailangang intentional at maging natural sa atin na ipakita na tayo ay mga tagalangit? Bakit kailangan nating magsama-sama sa ganoong pamamaraan? Sabi po sa Acts 2, 6-7, Acts chapter 2, verses 6-7, when they heard the loud noise, they came running, and they were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers, and they were completely amazed. Ang tinutukoy po dito ay yung naging reaksyon ng mga taong nakarinig sa kanila matapos na bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Sabi po, when they heard the loud noise, everyone came running, and they were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers, and they were completely amazed. Baka hindi po natin alam o napapansin na sa pagsasama-sama po natin bilang embassy ng kalangitan, people hear us, people notice us, naku-curious po ang mga tao, at napapatanong sila kung anong meron sa atin, anong meron doon, bakit sila ganun, bakit sila nagsasama-sama sa pamamaraang yun. Naku-curious sila. Napapatanong sila kung anong meron. At sabi sa Acts 2:6, they came running. Hindi lang sila basta lumalapit. Lumalapit sila with all the excitement. They came running. And they are amazed sa mga extraordinary na bagay na meron sa atin bilang imbahada. And again, ang extraordinary hindi lang tumutukoy doon sa mga himala at kababalaghan, kundi doon sa paraan natin kung paano tayo mamuhay. Yung mga bunga ng banal na Espiritu na hindi natural at normal sa mundo. Pero bilang mga Kristiyano ay nagiging normal sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At hindi po ba kapag lumapit sila, kapag na-curious sila, kapag narinig nila, nagtanong sila, hindi ba po yun ay isang malaking oportunidad para abutin at ibanghelyuhan ang mga taong yun? Ganito po natapos ang chapter 2 ng Acts. Basahin ko po, 42-47. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, and to sharing in meals, including Lord's Supper, and to prayer. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. 44. And all the believers met together in one place, nagsama-sama sila sa isang lugar, and shared everything they had. They sold their property and possessions, and shared the money with those in need. They worshiped together, sama-sama silang nagpuri at sumamba at the temple each day, araw-araw pa yon. Met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Sino raw po ang nagdaragdag ng mga taong naliligtas? Si Lord ang magdaragdag sa atin. Ano po? Pwede pala yon. Nakasabay po ng pagpaplano natin kung paano hahayo at aabutin ang mga tao. We stick together in devotion. We stick together in generosity, in fellowship, in worship.
At si Lord na po ang bahalang magdagdag sa atin ng mga naliligtas. That's the power of being together. Sa pagiging embahada po ng langit, may available na lugar na mapupuntahan ang mga idinaragdag ng Diyos bilang mamamayan ng kalangitan. So, bakit kailangan po natin magsama-sama? Kasi kailangan natin ang isa't isa. Mas malakas tayo kung tayo ay sama-sama at may pagkakataon tayong mahubog sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga buhay. Embahada po tayo ng langit, kaya mayroon tayong tungkulin na i-represent ang kalangitan sa paraang magpapakilala sa mga tao ng mga ekstraordinaryong gawa ng banal na Espiritu. Ulitin ko po, mayroon tayong tungkulin na i-represent ang mga ekstraordinaryong gawa ng banal na Espiritu dito sa sanlibutan na ating kinaroroonan. Let us stick together, mga kapatid. How can we multiply if we are divided? Maaaring at some point ay na-offend na po tayo sa church. May mga experiences tayo na nasaktan tayo, natisod tayo, nakaramdam tayo na parang hindi tayo nabibigyang pansin. Nadismaya tayo dahil hindi nami-meet yung mga expectations natin. Maaaring nagkaroon tayo ng hidwaan sa ibang kapatid o baka nahihiya na tayo dahil matagal-tagal tayong nawala. Huwag po tayo magsasawa o titigil sa pagdalo sa mga pagsasama-sama kahit nasa atin na ang lahat ng dahilan para umalis. Kahit maubos, tingin natin na ubos na yung dahilan para pumunta sa church, huwag po tayong magsasawa. Dahil hindi mawawala ang isang dahilan na tayong lahat ay pare-parehong minahal at pinili ng Diyos. And I hope that alone is enough for us to go back to church and always choose to stay together. Huwag po natin hayaang mamiss natin ang mga inihanda na ng Diyos para sa atin. Don't leave too early. And take part as we advance the kingdom of heaven. And again, hindi ka spectator lamang. Ang spectator ay yung nagamasid lamang, naganood-nood lamang. Hindi ka spectator lamang. Hindi ka lang uupo at tatanggap. Kailangan mo ring tumayo, magbigay at magpalakas. We must come together so we can be sent out together. Let me repeat that. We must come together so we can be sent out together. Sabi po sa Ecclesiastes 3, bawat bagay ay may kapanahunan. May panahon ng pagyakap at panahon ng pagbitaw sa yakap. Medyo out of the topic po, Bakit ang topic tungkol sa pagsasama-sama tapos biglang may paghihiwa-hiwalay na nagaganap, may sent out na nagaganap. Pero I'd like to say this as I end. Dapat po tayong magsama-sama, pero hindi po doon natatapos ang ating pagiging Kristiyano. Pwede po nating sabihin na pasimula lamang iyon. Dahil ang totoo, we are here to be gathered so we can be scattered. Sa mga sumunod na kabanata po ng Acts, makikita natin kung paano ipinahintulot ng Diyos na sila ay magkahiwa-hiwalay, dulot ng pangangailangan, habang iba naman ay para isugo. Pero bago po iyon, mahalaga ang naging papel ng pagsasama-sama para hubugin, para palakasin, para turuan, sanayin at ihanda ang mga alagad. Ang sabi po ni Alan Hirsch, isa pong missionary author, every Christian is a sent one. There is no such thing as unsent Christian. Every Christian is a sent one. There is no such thing as an unsent Christian. Ang bawat Kristiyano daw po ay isinugo at hindi daw totoo yung ideya na merong Kristiyano na hindi isinugo. Kasi po sa ating paghiwa-hiwalay, yan man ay para magmisyon o kaya ay kahit sa simpleng pagbalik natin sa ating araw-araw na buhay. We are sent to represent Jesus and we are sent to extend to the world His teachings, His ways, His examples, His compassion, and His mission. Sa gayon, maipapangaral ang Ebanghelyo, makikilala siya ng buong mundo at saka darating ang wakas, kung saan ang lahat ng mga piniling maligtas ay magsasama-sama magpakailanman. Hindi na bilang mga dayuhan dito sa sanlibutan dahil pagkatapos ng mahabang pagmimisyon sa ating embahada, tayo po ay uuwi sa tunay nating tahanan kasama ang lahat ng mga pinaging banal, si Jesus na ating tagapagligtas at ang Diyos Ama na nagpanukala ng lahat ng magaganap. Purihin po ang Diyos.